Tawag po natin sa kanya, siya yung kapitan ng online marketing sa Global. The captain of online marketing. Wait, ito. Yung number 1 na tanong. Ito kasi mga tanong ito, kinuha namin ito sa mga Facebook na katanungan para hindi na tayo. Number 1, paano ka nagsimula sa online marketing? Okay. Good morning! Sa mga kababayan po natin dyan, sa mga nanonood po ngayon, live po tayo, good morning po. Okay. Paano po ako nagsimula sa online marketing? Okay. Katulad niyo rin po ako before, nagsimula rin po sa business, nitong networking. Isa rin po akong new blood. Kumbaga, baguhan po ako sa networking. Tama po. Nagsimula po ako nito kasi offline akong sipag ko talaga, sobrang sipag, grabe. Isang araw, yung upline ko si Doc Arthur, andiyan ba si Doc Arthur? Wala. Okay. Okay. Ayan. So, ayun. Nagbibilang ng pera. Nagbibilang ng pera. Ayan. So, araw-araw, nagre-recruit ako. Lagi akong nai-Indian. Laging nare-reject. Yung isang beses pa, hindi ko talaga makakalimutan yun. May guest ako 2 mag-asawa. Lagi ko itong nakukwento. Sa kalagitnaan ng seminar, nagpaalam, mag-CR. Hanggang ngayon, hindi na bumalik. Iwan ko kung saan na napunta. Na-plus na sa Inidoro, pare. Siguro po. Ayun. So, napaisip ako. Magsipag ko na mag-record. Ano pa bang dapat gawin? Ano pa bang may sistema na dapat gawin? Buti na lang, sobrang sipag ko. Araw-araw pupunta ako ng office kahit wala akong invites. May isang tao ako nakita. Isang tao ring maliit. Pero mas gwapo na ako konti. Okay. Okay. Pangalanan ko po siya kasi siya po yung nagturo sa akin sa online marketing. Okay, tawag po namin sa kanya. Thank you po, Mentor Marlon Hembra. Pala pa natin si Palakpakan po natin yan. Okay. Sa sistema po na tinuro niya, everyday kasi nakikita ko siya naghahakot ng global package. Sabi ko, ano po bang ginagawa mo? Ba't lagi kang ganyan? Dami mong hakot. Ako ang sipag-sipag ko naman, wala man lang may nagjo-join. Lagi akong nai-Indian, laging nare-reject. Ganun ba talaga dito sa networking? Sabi niya, bro, tuturuan kita. May sistema, paano gawin? May Facebook ka ba? Sabi ko po, yung Facebook ko nga, ginagamit ko doon, panliligaw, etc. Doon, ginagamit ko, sabi niya. Ngayon, mag-build ka ng grupo, tuturuan kita. Yung good news po. So, nag-train po kami siguro mga 2 months kasi part-time pa lang ako noon, nag-schedule namin ng training. Hanggang sa nakuha po natin yung sistema. Yung sistema na yan, yun po, doon ko na-hit yung first million ko sa AIM Global. Okay? So, good news po noon, ang kagandahan po ng grupo natin na UEI, sinishare po natin yan yung sistema. Every Monday po, meron po tayo training na ginagawa, McDo El Pueblo, 8 p.m. Okay, Monday. Ayan. Monday po. So, wala tong patid? Wala po. So, 4 times a month, gano'n? First Monday, second Monday, third Monday of the month, module 1 po yan. Okay. Then, fourth Monday of the month or last Monday of the month, module 2. So, keeping naman po yan. Saan to? Sa McDo El Pueblo. So, sa mga hindi po nakakalam ng McDo El Pueblo, dyan lang. Saan ba? Ako, di ko masyadong kabisado eh. Dyan lang. Itanong nyo na lang po. Hindi, kasi maraming first time na makakapanood nito. Saan yung McDo El Pueblo? Kung taga Laguna siya, taga Cavite. So, mas maganda. Malapit siya sa Mega Mall. Pag nasa may Mega... Dadaanan. basta pag nasa Mega Mall po kayo, pwede ipagtanong doon kung saan yung McDo El Pueblo. Talagang doon eh, no? Okay. Ayan, thank you po. Yun lang. So, ano nyo po abangan nyo si Captain Sunny Boy sa McDo El Pueblo every Monday. Talagang nag-plug, you know? Oo. Libre ba ito, boss? Libre? Ay, may bayad po. May bayad. 150 kakainin naman po nila yun. So yung 150 pagkain lang. Pagkain. So ang turo, free po yun. Free. Okay, palaban natin, Sunny Boy. Alright. Kay Chris. Okay. Paano, tanong ko rin kayo sa'yo. Paano ka ba nag-online din? Nag-start ako batiin ko muna yung mga ACI tropang and trip sa iba-ibang bansa. At saka sa buong Pilipinas. Live po to, live ngayon dito sa atin. Okay. By Justin TV. Wala na. Nagsimula ako ng online marketing kasi yung upline ni Captain Sunny, sabi na gano'n, na nakakapag-online na ba kayo? Sabi, online po, opo, nagpe-Facebook kami. Hindi, ibig sabihin yung nagre-recruit ba kayo online? Sabi na gano'n sa upline Bert. Meron kasi akong downline nagtuturo, kung yung iba, namimingwit, itong downline ko na to, naghahagis ng lambat. Sabi na ganun daw kalakas magpa-pay in sa online. Syempre, na-curious ako, sino ba naman ang ayaw ng ganun? Tama ba? Kasi may nag-o-online, nagpe-Facebook pa isa-isa. Ito daw, pag nagpa-pay in,
50, 100. Sabi ko, gusto ko yan. Tama? Gusto niyo ba yun? Tapos, tama-tama, in-invite ni Upline BRC si Captain Sunny, nag-train sa amin. Nabaliw talaga kami. Kasi sabi namin, yung guy na experience niya, na Indian, ganito, na-experience din namin. Samantalang sa online, pag nakita mong online, wala naman tanggi, kahit i-add mo lang doon, di ba? Wala naman tanggi. Kasi bakit? Naka-add ka na di ba? Pag nag-leave, add mo uli, di ba? So, Kulit din, no? gano'n lang, di ba? Gano'n lang sa presentation. So, pinag-aralan namin. Doon lang, nakakatawa nga kasi nung nagsimula kami, hindi kailangan masyado magaling sa Facebook kasi hindi nga ako marunong mag-tag. Sabi nila, kailangan daw naka-highlights ko, itatag mo yung tao. Basta ako, type lang ng pangalan. Ganun pala yun, sabi ko, di ba? Kaya lang, kumita na kami kasi inaral namin yung online marketing. Yung Facebook marketing. Madali naman kasing aralin. Kailangan mo lang talagang gustuhin. Kailangan mong gustuhin. Tapos yun nga, nangyari sa amin, lumaki yung income namin bigla gamit yung Facebook marketing. Diba? So sa ganun lang kami nagsimula. Kailangan mo lang talagang mag-adapt. Kailangan lang po talaga Kasi mag-adapt. sabi nga, ano daw to Wave 5. Nandito ngayon Yun, tama, nandito Wave yung kaperahan ngayon sa online. Pag wala daw ang negosyo mo sa online, old school ang business mo. Saka, You're out of the business, hindi sabi ka nga. magiging global player. So, pag sinabi hindi ka magiging global player, hindi ka talaga kita ng million a month. So, lahat naman tayo gusto kumita ng 1 million a month, tama ba? So, kailangan maging global player ka. Kailangan mo talaga mag-online. Kailangan mong pag-aralan online. So, katulad ngayon, nandito kayo, yun yung pinaka-best ginawa nyo ngayong araw na to. So, palapakan nyo naman. Pero, mag-commercial lang ako. Para ang ganda ng audience natin, pwede bang mag-selfie? Kasi Facebook din ako Update to. Ayan. Kasi po, lagi kami nag-update. Ituturo namin sa inyo bakit natin ito ginagawa. Ano yung science nito? Ituturo ko sa inyo yung pinaka-explanation, yung katulad in-explain ko sa Sunny. Bakit kailangan ka nag-update lagi? Si Robert nga kanina, si RTD, sabi niya, ito na yung solusyon, mahina ako mag-direct. Isipin mo, top 5, mahina pa mag-direct. Ito pa sabi sa akin, ito na solusyon para yumaman ng todo. Sabi ko, grabe. Top 5 ka, no? Bakit lalakas ako mag-direct? Ito na talaga ang solusyon. Ito na ang sagot. Kasi, di ba, nag-uumpisa na daw siya mag-online. Nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, nag-uumpisa ka pa lang. yung 1 milyon mo isang buwan, yung milyon na kinikita mo, nag-uumpisa ka pa lang. Top 5 na, tsaka pa lang nagsisimula. Oo. Grabe, no? Sabi ko, sige, mag-uumpisa pa rin lang ako. Sige, mag-uumpisa ako. Ayan. Sama ko kayo. Kunwari talaga totoo. Sabihin hindi naman totoo. Wala nga kang guess. So, ayan. Ayan. So, okay po. Ikaw, Jay, paano ka nagsimula? Sige. Maraming akong tinatry. Gaya na sinasabi ni Up Chris. Nag-online na, Friendster pa lang, nag-online na ako nag-invite na ako doon. Kaya lang, ang ginagawa ko doon, syempre, invite sa Friendster, in-offline ko, in-invite ko sa office. Kaya lang, yun pa rin ang chances, marami pa rin Indians. So, yun, nagtatry ako, tapos, na-meet namin, itong taong to, si Kapitan. Tinuro niya sa amin yung sistema na ganito pala yung dapat gawin. So, kumbaga, may mga iba silang doon, may mga ibang akong ginagawa na tinuro niya na hindi ko lang na-document. So siya, na-document niya lahat, nagawa niya ng sistema. So mas naging clear yung naging sistema. So, yun, although nakaka-direct, pero yung part na keeping, doon talaga, kaya Upline Sunny Boy ko talaga nakuha yun. Palapan natin Sunny Boy. Si Robert, online ko yung nakuha, di ba? Sa Friendster. Kasi nasa Algeria na yan 1 taon may kalahati. Message. Talagang recruit lang. Bumigay. Nakuha ako. Ayun. So, dito tayo sa part 2. Okay, gusto mo ba explain natin yung yung science nung online? So, bakit tumatakbo siya? Bakit kailangan natin tong ginagawa natin na to? Bakit may tinatawag na video marketing? Bakit lagi kami nagsiselfie? Nag-update, pinapakita namin yung nangyayari sa office, nangyayari sa business. Happening right now. Happening right now. Kasi marami bang first timer dito? Kasi pwedeng some of you parang nababado yan. Kasi kultura natin ng Pilipino yung parang
Eh. Tama ba? Parang, hindi ko kayang gawin yan. Ayaw ko yan. Ganun tayo na, hindi mo alam bakit ayaw mo. Hindi mo alam bakit ayaw mo. Ayaw ko lang. Masyado ka lang conscious. Tama ba? Parang, ano sasabihin ng mga friend ko? Mga ganun, mga pa-social effect ng Pinoy, di ba? Ano sasabihin ng mga friends ko eh? You know, kasi kami, di ba, we don't do that things eh. Mga gano'n, di ba? English. English. Nag-English. Pare, mga ano kasi. Saka may bibigay kami sa inyong pattern. Bakit tatanggalin to, gagawin to. Ipinapakita dito, ano. So, may explain namin to lahat sa inyo. Yung science nung buong diskarte o paano tumatakbo ang online marketing. Yung tipong pag nag-online ka, happy-happy ka. Kasi alam mo yung purpose ng ginagawa mo. Yes. Tama po. Okay. Concept na. Okay. Dito na ako, siguro mag-jump na ako dito eh. Paano, sa katulad ng mga baguhan dito, paano ang unang gagawin para mag-start ng online? Anong unang gagawin? Sino sasagot nito? Ikaw na lang. Yung unang-una niyang gagawin. Aba, offliner ako. Sige, million daw ang kitaan dyan. Gusto ko mag-online. Anong una kong gagawin? Yung una mong gagawin, syempre, magkakaroon ka dapat ng gadget. Mag-online ka tama ba? Yung iba kasi may downline ako, nag-online, yung cellphone niya, 3310 pa. Sabi, bakit ka on and off? Sabi niya, apply, alam mo naman na nakiki-internet lang ako sa kapitbahay. Yung mga computer shop, ganun siya. Tapos, pangalawa, dapat, may internet ka na laging dala. Pocket wifi, etc. So, requirements Requirements talaga. May Dapat, isa rin kasi akong downline app. Ba't lagi kang on and off? Tanong ko sa kanya. Upline. Yung password kasi nung kapitbahay namin, yung wifi nila, pinalitan. Kaya nun, offline ako. Nagnanakaw ng Oo, ganun. So, dapat, online ka talaga lagi dito. Bawal offline dito. Yung on and off ka. Kasi yung Facebook mo dito, parang parang tindahan mo na laging may kakatok. Okay. Dapat online ka lagi. So, para ka magkakaroon ng tindahan, so, yun ang punan mo ngayon. Yes. Gadgets. Gadget, saka internet lagi. Tapos, alam ko, dapat may Facebook. Yes. Gagawa ka ng Facebook. Then, a-attend ka ng training. Okay. Saan ka attend? Sa sinabi ko kanina. Kailangan may internet ka, may pocket wifi ka, may gadget ka. May mga mura kasi ngayon eh. Mura lang. May mga 6,000, pwede na mag-internet. Mabilis lang. Mga smartphones. Oo. Tapos, kailangan may Facebook account ka. Ngayon, pag may Facebook account ka naman, Jay, anong gagawin? Yun. So, good question. Oo. Yun. So, ganito lang gagawin nyo kabayan. Kailangan yung ayusin yung Facebook nyo na magmumukha siyang pang-business. So, actually may ginawa ang ACI na website. Pattern para at least guide nyo. So, mas madali nyo siyang, at least anytime, pwede nyo siyang ma-access. Okay. So, line ready ba? Ayan. Yan. Yun. So, how to do business online. Ito, pag-uusapan din mamaya to natin. Maganda to eh. Yeah. So, it's lang to. Simple lang. Siyempre, nag-offline ka. Basic, pag offline ka, di ba, dapat, ang tawag doon, magmukha kang pogi, mukha kang maganda. Tama? Medyo magastos. Tama? Kailangan mo may magandang damit, magandang sapatos, so, medyo magastos. Sa online, kagandahan dito, hindi mo kailangan gumastos ng ganon. Kung habang nag-umpisa ka, kailangan mo lang pagandahin yung Facebook mo. Kailangan mo lang punta ka sa isang pwedeng sa studio. Oo. O kaya ipa-photoshop mo na lang. Ako, ang Photoshop gwapo ko kasi ang kikinis ko po kasi pinotoshop lang po yan sa personal. Naku, bungkal-bungkal yung mukha Sa ko. Photoshop kasi may lipo din app, di ba? Nalalay po rin. Pwede din. So, Hindi na kailangan si Belo sa online. Yes. Artist Pati na sila lang. kalayan, wala eh. But ang pinaka-website na ito, www.aciplanning.weebly.com. Ibibigay natin mamaya. Yes po. Para makopya nila. So, nandyan lahat kung paano umpisahan ng Facebook. Basic na basic lang. Paano mo gawan. Tapos may mga security, something. Para at least maprotektahan mo yung timeline mo. Yan. So, basic na basic. And kagandahan dito, pag naayos mo ang Facebook mo, actually, yung prospecting na part, madali. Kasi maayos yung Facebook mo, madali magtiwala, madali mag-trust yung pinoprospect mo. And minsan,
sila na mismo lumalapit. Ganon kaganda ang online marketing. Yan. So, nandyan po lahat. Okay, ganito. Yes, para mas malinaw sa kanya. Pwedeng simulan natin sa una. Total, trabaho na tayo. Dito lang tayo. Okay. Okay, pa-explain ko na to lahat. So, FB transformation. So, kung pwede, magpalit na lang kayo ng bagong Facebook account. Bakit? Nandiyan na yung mga, sa Facebook mo ngayon, may mga kaibigan ka dyan na nega, na tinatawag mo. Tama ba? Marami dyan na hindi mo pa kilala, hindi mo basta in-accept mo lang na in-accept, di mo monitor kung okay yung kaibigan na yon. So, pinaka the best pa rin, gagawa ka na lang ng bagong account mo na Facebook. Tama po? Sa may mga gusto naman ituloy yung Facebook account nyo, pinaka the best, i-unfriend mo yung dating mga friend or mga kamag-anak, kakilala. So, change your friend if you want to change your life. Tama ba? Yes. Kasi matagal mo silang kasama, di naman nagbago buhay mo. Try mo kasing baguhin kaya sila. Baka magbago. Actually, totoo po yun. May science yun. Kailangan mong palitan. Bakit? Magpo-post ka ngayon dyan ng mga pera, positive na bagay, positive na nangyayari, mga gusto mong mangyari. Pag may negative kang kakilala, Yes. May magko-comment dyan. Yan ka na naman. Ano naman yan? Saan mo nahiram yan? Hindi naman sa'yo yan. Maraming hindi magandang mangyayari pag hindi mo tinanggal yung mga kaibigan mo na na negative. Yung ang nakikita sa mga bagay na pinopost mo ay pangit. Maraming ganun. Haters. Kahit maganda ang sinabi mo, ang nakikita ay pangit. Lahat. Kasi ang haters o mga negative na tao, kahit ano i-post mo dyan, ang tingin nila dyan, pangit. Wala kang magagawa sa kanila. So, hindi mo kasi sila kailangan i-please. Ang kailangan mo lang sila ay yan, friend. Walang, opo. Pinsan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, negative, unfriend. Wala pong personalan, negosyo lang. Tama, hindi? Walang personalan, negosyo lang. Gusto mo mabago, magbabago talaga tayo. Gusto mo mabago buhay mo? Yes. Babaguhin talaga natin to. Tama po. Wala yung, sama mo, hindi ka masama. Pinoprotektahan mo lang ang business mo. Tama po? Okay. So, kung makakita mo doon, kung pwede maglagay ka doon ng medyo formal ang dating. At wag na wag kang maglalagay ng profile mo na naglalaba ka. Yes. Hindi related yan. Walang dating yan. Para saan yun? Sa Facebook, walang emotion. Huwag ka dyan pagpapalagay na nakadextrose ka, humingi ka ng emotion, humingi ka ng simpatya sa ibang tao. Para saan? Para maawa sa'yo? For what? For what? Anong benefits? Paawa sa'yo? Para Bigyan ka ng pera? Hindi ka naman bibigyan ng pera. Correct. Hindi trabaho ng isang payaman ang humingi lagi ng simpatya. Lalo na sa ibang tao. Correct. Bawal ang drama sa success. Bawal ang maarte. Sabi ko, wala namang mahirap talaga. Marami lang maarte talaga. Uy, may sakit ako. Patay yung aso ko. Diba? Nasugatan ako. Diba? Hindi ka artista. Diba? Hindi. Negosyante ka. Okay. At ito, pakitaas nga po to. Wag na wag kang magpo-post dyan. Nakita ang legs. Kita katawan. Kita kaluluwa. Bakit? Ikaw, pag nag-post ka ng ganun, pag may nakita, ano sasabihin sa'yo? Ini-invite mo. Anong binibenta mo? Katawan. Style lang nito ang kunwari negosyo, pero katawan to. So lagi, guys, kung anong makita sa'yo, yun ang ina-attract mo. Tama. Kung anong makita mo sa Facebook dyan, madrama ka, ang makukuha mong mga tao, magiging friend mo, madadrama. Pag nagpakita ka ng legs, nagpakita ka ng katawan na hubad, ang hinahanap mong tao, yung mga taong malilibog din. No, yes, walang lokohan. Magpaawa ka dyan, ang ma-attract mong tao, yung mahilig maawa. Yung focus lagi sa poverty. Pero, pag nag-post ka dyan na negosyo, pera, pagkakakitaan, opportunity, payaman, ano ina-attract mo? Yung mga taong gusto ng ganun. Okay.
So, ikaw ang nagko-command, kumbaga para ka namimingwit. Kung anong pinapain mo, depende sa pain mo, sa gustong, di ba? Nagdidepende sa pain mo kung anong isda ang gusto mong mahuli. Correct. So, ingat kayo sa mga pinopost sa Facebook kasi pain po yun sa kakagat na isda. Maliwanag po. So, very basic. Very basic. So, ito po, ibibigay namin to sa inyo para i-review nyo. Parang malino na malino talaga. Napaka-basic po to. Okay, ito. Do not change your real name. Bakit? Pag ikaw gumamit ng alias, may tinatago ka. So, ang gusto ng tao, lalo na yung naghahanap ka ng bagong kaibigan, correct? Gustong-gusto niya, yung totoo ka talagang kausap, ikaw talaga yung taong yon. Kaya ibalik mo na yung mga dati yung pwede kang maglagay sa gitna. Like ako, parang naglagay ako ng BRC, alias ko. Okay lang yun. Pero yung Roy, pangalan ko talaga yon. Tama po. So, wag kang maglagay ng ibang pangalan. At kung pwede, mukha mo talaga ang nandyan. Tama po. Wag kang maglagay dyan ng mukhang artista. Unang-una, hindi na maniniwala. Tama ba? Ikaw, pag may nag-add sa'yo, tapos artista ang mukha, anong sabi mo? Ay, pangit to. Nahiya siya sa mukha niya. Tama. Wala. May insecurity sa katawan. Hindi to totoong tao. Kasi una-una, mukha ng aso, mukha ng mata lang ang nakita. Correct. Artista, foreign, di ba? Iba, di ba? So, yung pa lang, nag-reflect na hindi ka confidence, or wala kang tiwala sa pagkatao sa sarili mo. Wala sasama sa sa business kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo. Kung wala kang gratitude kasi takot kang ibandera yung mukha mo. Tama. So hindi dito may Facebook account pero ibang mukha ang nakalagay. Siyempre wala nga amin. Oo naman. Wala. Wala nga amin, siyempre. Yan, yung private setting nyo, ayusin nyo. Sige po, paano mo to? Abanti mo to. Ito. Isa sa mga dapat mong pinopost yung activity sa team. Mga ginagawa mo. Mga nangyayari, mga pwedeng mangyari, mga anong gusto mo, pinopost mo yun. So, next. Ito, mga basic lang to. Ito, mga motivation. Kung pwede mag-post ka dyan, motivation lang. Basta in short, puro positive. No drama, no horror, wala yung mga aksidente. Kasi minsan trip na trip mo eh. May aksidente sa nilagay mo. May bagyo, nilagay mo. Hindi konektado sa business mo yun. Anything na nag-a-attract ng fear, nagbibigay ng fear, nakakatakot, nagbibigay ng takot, wag mong ipopost sa Facebook mo. Gusto mo kumita ng malaki? Sundin mo to. Period. Horror, karahasan, droga, aksidente, kalamidad, negative. Basta anything na related sa negative, wag mong ipopost kahit ikaw mismo na aksidente. Marami dyan, nasa hospital ako, sobrang sipag ko. Ano ngayon? Diba? Ito sagadan. Sige. Paano yung yung mga, kasi baka mamaya nagtatanong, question nila na, paano yun selfie ng selfie? Tapos maya pinopost. Ay, ako naman yun, related naman to sa business ko kasi ako to. Diba? Nakakatulong ba yun sa online natin, sa business natin? Ano sagot mo? Sige. Ako dapat ang nagtatanong eh. Sige. Ano sagot mo? Gusto ko yun. Kasi di ba ganun? Maraming selfie. Piliin nyo naman, baka mamaya sa linaw ng camera mo, pati yung morning glory mo nakikita. Tama ba? Ayan. Nagsiselfie kami pag yung sa ganitong activities. Pag may mga crowd, pinapakita namin. So, okay na tayo dito, boss? Ayan. Yan na dyan na rin. Nasabi ko na ba lahat? Sige, itaas nyo nga. Anyway, ibibigay namin to. Basta yun ang explanation doon about doon sa Facebook mo, bakit ka magpapalit at bakit mo babaguhin. Okay, ganito po yan. Ang Sunny Boy, sino ang market sa ng Facebook? Sino ang pinaka-market natin, target market sa Facebook? OFW po talaga. Katulad ng grupo namin, may project kaming tinatawag na OFW Uwian sa Pinas Project. Pwede pa tayo, kahit isa lang. Pakita natin yung t-shirt. Ayan, si Parts na lang para matangkad. So parang go home project. Ayan, okay.
So, good news po karamihan, marami na pong umuwi ng mga OFW ng ginagawa full-time. Umuwi na. Yes. Yes. So, palagpanan natin yung mga OFW. Okay. Ganito po yan. Ang number one target market natin is OFW. Bakit? Gusto natin silang, alam mo yun, Tulungan, kumita. tulungan, kumita, maalis na dun sa sitwasyon na, alam mo, hindi man, kumikita naman pero malayo sa family. Alam mo yun, may something. Okay, ang sinasagot po kasi natin dito, kaya kami lagi nagpapakita ng activity, mga ginagawa araw-araw, hindi yun pang-hype lang. Nililibang namin, sabi nga namin doon ito, infotainment. Information and entertainment. Ini-entertain natin sila. Reporter. Kami po ay, ang trabaho natin, Mag-coverage. mag-coverage kung ano nangyari sa business empire natin na global. Tayo po ay reporter. Nire-report natin sa kanila kung anong mga nangyari at mga mangyayari na maganda sa business na to kasi ini-encourage natin sila. Okay, familiar po ba kayo sa Pinoy Big Brother? Yes. Anong mayroon doon? Camera. Di ba? So kung makakita nyo po, iyon ang tinatawag na reality show. So, ito po yan. Ang mga OFW natin, ano ang pinakasakit ng OFW? Homesick. Diba? So, alam mo po, para makarelate kayo mga katropang intrips, mga kabayan, pag nasa abroad ka, ano laging utak mo? Pilipinas. Ano meron sa Pilipinas? Ano nangyari sa Pilipinas? Kumusta ang Pilipinas? Ano meron sa Pilipinas? Anong bago? Yumaman ba Pilipinas? May traffic pa rin ba sa EDSA? So lahat ng utak mo, busy ka kung ano nangyayari doon sa homeland mo, sa kinanggalingan mo. Kaya po kami, ginagawa namin itong selfie, pinireport, ito nangyari, happening now. Nag-report po kami sa kanila. Kumbaga, pinifeed namin ng information na maganda yung utak ng mga OFW para ganahan siyang magnegosyo, ganahan siyang umuwi na sa Pilipinas at magsumama na sa business natin. Yun po yung science nun. Tama po. Reporter ka. Hindi ka lang umi-eksena or nagpapasikat o nagpapakit dyan sa Facebook, kundi nag-report ka. Kung yun ang magiging trabaho mo para kumita ka ng malaki, gagawin mo? Yes. Gagawin mo? Yes. Kaya nga, yung video marketing, yung nagsasalita ka, ito po nangyari ngayon, grabe, ang dami-dami. Ito naman po nagkakotse, ito po yung bago nagkakotse. Grabe, katabi ko po grabe po, 15 years old, 18 years old, kumikita po ng 30,000 a week. Mga ganun. So, kasi po, punong-puno sila ng information na negative sa Pilipinas. Balita sa radyo. Kasi po, aminin natin, ang media, ang binibigay lang na 80% na binibigay na feedback about sa Pilipinas is Negative na nangyari. May pinatay, kinurakot, inubusan ng pera. Ano pa? Kalamidad. Lahat na baho ang pinapakita. So this time, ang concept na to, baguhin natin yung pinifeed nila. Labanan natin yung mga taong nag-feed ng negative, gawin natin positive. Para gumanda naman yung pagtingin nila sa Pilipinas, magbato sila ng positive na energy, magbago tong lugar na to. Tama po. Kumbaga, we're the beholder of the lights. Kumbaga, tayo may hawak ng liwanag. Kailangan kasing mapalitan natin yung utak nila na negative. Kaya pinapakita natin puro positive. Kaya sila, okay, maganda yan. Then, doon na nagsisimula yung, marami nangyayari doon eh.